Sagutin natin itong si Kabayan sa kanyang pinagsasabi, no? Ito ay isang DDS, syempre. Ang all-time favorite DDS natin. So, ang inyo. Syempre, wait lang, play natin. Saan ba talaga nagpupokus ng ating gobyerno? Nagpupokus ba kayo sa problema ng ating bansa? Mahal na ang bigas, oh. Mahal na ang gasolina. Mahal na ang bilihin. Mahal na ang lahat. Maraming nagugutom, maraming nang hindi kaya. Yung mga bilihin na sobrang mahal, pero ganun pa rin ang pasahod. Alam mo, te, sisihin mo yung tatay mga karton. Hindi mo ba alam na tumaas ang mga taxes dahil sa excise tax na ginawa ng tatay mo noong panahon niya? Hindi mo ba alam yung train law na pinirmahan ng tatay mong karton? Yun ang nagpapahirap sa ating mga Pilipino. Diba? Kung hindi mo alam yung train law, i-search mo. No? Noon pati mahal na te ang bilihin. Noon pati kung matandaan natin na meron tayong mga kababayan na kumain na lang ng marang. Tsaka yung kamuting kahoy. Ha? I think nangyari yun sa Basilan. Nung panahon ng tatay mo yun, te. Guna mula na ideklara ang state of calamity sa Basilan dahil sa krisis sa bigas. Pero patuloy pa rin ang pagmahal ng commercial rice na pumalo na nga sa 80 pesos kada kilo. Dati 340 makabili kami 30 kilo, ngayon 80. Dahil masyado na nga mabigat sa bulsa at mainap din ng NFA rice sa mga pamilihan na pahanap na ng mas murang alternatibo ang mga Basileño. Ang marang at ang gawa naman sa kamoting kahoy na pyuto. Ang puto. Kaya wag mong isisi na parang ngayon lang nagmahal ang bilihin natin. Noon pa tayo sumisigaw na mahal ang bilihin, not only today. Pero, syempre, dahil hindi nyo kaaliado, itong hindi nyo gusto ang presidente, yaw-yaw kayo ng yaw-yaw. Pero nung panahon ng tatay mo na karton, hindi kayo umiimik. Kasi idolo nyo, kasi tatay nyo nga eh. Diba? Magpakatotoo na tayo, te. Hindi lang ngayon nagmahal ang bilihin. Sobrang mahal ngayon kasi nga may gira eh. Kahit nga dito sa ibang bansa, mahal. Hindi lang po sa Pilipinas nangyari ang itong mga pangyayari na nagsitaasan ng gasolina na sinasabi mo. Ngayon nagkataasan kasi may gira. Yung tatay mo nga umabot ng 90, umabot pa ng 95. Walang gira yun. Alam mo ba yun? Sige, continue natin. Mag-ano tayo ba? Maging fair naman tayo. Diba? Paano kami yung may mga estudyante kami sa college? Di ba? Kami mga OFW. Kahit nandito kami sa abroad. Pinabudget din namin yung mga allowance at gastuin ng aming anak at mahal sa buhay. Nagpo-focus kayo sa problema kung paano nyo ilaglag si Inday Sara. Ate, hindi po yun para ilaglag si Sara. Ang tawag doon, te, is accountability. Na kailangan harapin ng iyong inahing si Sara. Accountability yun, te. Na hindi niya pwedeng takasan. Pananagutan po ang tawag doon, ate. Hindi pagpapabagsak. Alam mo ba yung ibig ng pagpapabagsak? Ibig sabihin ng pagpapabagsak, ang pinagkaiba ng pagpapabagsak at pananagutan? Alam mo ba yun, te? Ha? Pati problema mo sa Pilipinas nga, kailangan hati-hatiin. Hatiin mo talaga yan. Yan ang tinatawag na mag-budgeting ka, te. Pare-parehas naman tayo sitwasyon lahat, no, ng mga OFW na talagang hinahati-hati natin mga sweldo. Pero depende na yan sa diskarte mo kung paano mo yan gamitin ang pera mo. Kung kulang ang iyong pera na pinapadala, hindi yung asawa mo patrabahuin mo. Maghanap buhay, ganun. Hindi yung isisi lang lagi sa gobyerno yung nangyayari sa buhay natin. Ha? Ay na lang. Sige, continue. Nagpo-focus kayo kung paano nyo pabagsakin si Inday Sara. Ate, hindi po yan pinapabagsak si Sara kasi siya na mismo yung nagpapabagsak sa sarili niya. Hindi na namin kailangan, hindi na kailangan gagawin ng gobyerno yan. Kung meron pa nagpapabagsak sa bansang Pilipinas, sa gobyerno natin, tingnan mo nga si Sara kung paano siya magsalita. Tingnan mo yung mga Duterte, mga DDS kung paano kayo magsalita against sa ating government. Sino yung nagpapabagsak, te? Ate, bagsak si mong bata. Wakutin nyo. Ay, Maria. Nagpo-focus kayo dyan kay Madre Alga na sinungaling. Paano mo nasabing nagsisinungaling siya? Investigador ka ba? Ha? Narinig mo ang sigaw ng taong bayan, mas credible nga si Madriaga kaysa sa mga witness ng mga pinapadala ng mga kauri mo. Masyado yung sinisira yung kredibilidad ni Madriaga, ha? Gigel kayo. Okay, continue. Ni yung 20 or 20 ka OFW na pinauwi sa Pilipinas na patay na. Nag-focus ba kayo? Nag-condolence ba kayo sa pamilya?
Alam mo, te, kasi te, ang pamilya ko mismo ng OFW na namatay, te, sila mismo nangingi sa atin ng gobyerno, te, na pwede i-private na muna. Nangihingi sila ng privacy po, te, habang sila ay nagluluksa. Narinig mo ba yung balita, te? Sila mismo humihingi nun sa gobyerno na kung pwede lang, privacy. Gets mo? Huwag puro kuda, te. Magmakinig ka ng balita kasi huwag isimin ay. Huwag puro isimin ay. Continue. Ilya, 20 ka OFW ang pinauwi sa Pilipinas na patay na. Hindi nyo nga pinapansin? Pinansin po yun kasi kung hindi yun pinansin, hindi yun nakauwi. Alam mo ba, sobrang tagal na nilang nagkalamatay dito sa Kuwait, pero hindi sila nakauwi dahil kulang-kulang ang kanilang papel. Pero ginawan po ng paraan ng ating gobyerno, talagang ginawan po ng paraan ng ating pamahalaan para po matapos lahat ng maproseso lahat ng papel nila para makauwi na sila sa kanilang mga pamilya kasi yun ang hinihiling ng kanilang pamilya. Kaya huwag kang magsabi na na hindi sila pinapansin kasi kung hindi yan pinapansin, baka dito na lang sila madunot, dito na lang sila magkalalusaw na lang sila dito. Huwag kang ganyan magsalita, alamin mo muna yung buong kwento bago ka magdaldal. Huwag ka mabubuti, Diyos ko. Ay, continue. Nagpupokus kayo sa mga walang kwentang bagay. Ate, may kwenta po yun ang impeachment kasi po yun ay pananagutan po ng Vice President. Bakit ba ayaw nyo sa impeachment? Ano meron? Pero yung mga taong bayan na sumisigaw, na mahal na ang lahat, mahal na ang mga pinamimili, mahal na yung bayarin sa gasolina, bigas. Te, may gera po, te. Please understand, may gera. Hindi lang po sa Pilipinas nangyayari yan, te. Diyos ko, kahit dito sa ibang bansa, umaray din, te. Wag puro ganyan, te, na parang tayo lang apektado. Global crisis. Ito, na-gets mo ba yung global crisis, te? Kung hindi mo mag-gets, te, i-search mo sa Google, tapos intindihin mo mabuti. Kailangan natin lawakan ng pag-iisip natin, te. Hindi lang po Pilipinas ang nakakaranas ng pagtaas ng presyo, te, ha? Diyos ko. Wag ka bububo ba? Hindi kayo nagpupokus sa mga taong bayan. Yung pinupukusan nyo, yung pamumulitik, yung politika nyo pa rin. Sino ba na mamulitika? Sino ba na mamulitika? Nagtatrabaho kung presidente, ilang beses na nga nag-rollback, ilang beses na gumawa ang Pangulo, bumili siya ng maraming gulay, pinamimigay doon sa mga tao. Ilang beses na siya nagbibigay ng ayuda sa mga drivers natin. Kaya nakausap niya po iba't ibang bansa para hindi po tayo mawalan ng supply ng diesel, ng langis. Di ba? Gumagawa po ng paraan pero hindi niyo yan nakikita kasi po pilit niyo pong pinipikit ang inyong mga mata. Come on, magpakatotoo tayo, te. Alam mo kasi, kayo galit na galit kayo sa Pangulo, kaya kahit anong kabutihan na gagawin niya, hindi niyo mapapansin yun at hindi niyo makikita yun. Pero sana maging fair ka naman, te. Huwag mong sabihin na walang ginagawa, te. Diyos ko, mahiya ka sa sarili. Wala? Hindi. Kaya nga kayo nakaupo dyan, di ba? Para magserbisyo sa taong bayan. Tawagin mo si Sarah, te, please. Nagserbisyo ba sa taong bayan, te? Maigil lang kayo tumingin kay BBM, maigil lang kayo tumingin sa iba dyan na politiko, pero pagdating sa mga Duterte, nagaganyan na kayo, bulag na kayo, nakapikit na kayo, nakatabon pa yung ano nyo dito, yung mga tinga nyo, tinatabunan nyo pa. Di ba? Magpakatotoo tayo, hindi nagtatrabaho si Sara Duterte, tama ba ako? Huwag tayo sinungaling sa sarili natin, alam mo yan. Hindi para sa sarili yung intensyon at manira. Sino ba naninira? Sino kasi sariling intensyon lang, interest ang ginaano dyan? Sino ba naninira? Narinig mo ba yung Pangulo na naninira? Narinig mo ba siya na nagsalita ng hindi maganda? Sino ba yung mahilig manira, te? Huwag na tayong bobo, tanga. Huwag tayo mabubulbungulan, ba, te? Alam natin yung katotohanan, te. Tanggapin natin, te. Ha? Mabait ang Pangulo natin. Never mong narinig na nagsalita ng masama yan, te. Ha? Ng kapwa niyo, politiko. Si Sara, tinutukoy mo mga Duterte, tinutukoy mo, te.